Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kabayan Virgo, this reading is for you. Tingnan natin, December 8 to 14. Maraming salamat na nakamasubscribe ang subscriber, cross watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Medyo minamalat na ako Kaya na ako nagsasalita. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon lang ang hindi sa iyo. Maaring vice versa tayo. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. December 8 to December 14. Marami kayo energy sa mundo ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa'yo. Pag hindi nag-resonate sa'yo, ibig sabihin, hindi mo energy ang nakuha ko. Okay. Leo. Virgo, sorry. Okay. Virgo, okay. Andito yung sitwasyon na maybe you will receive some gift. May ma-receive ka daw. May ma-receive ka maaring malaki man o maliit na gift yan. No? Maka-receive ka ng candy, ng bulaklak, ganyan. Yung mga ma-receive ka daw, no? Also, merong mga kasiyahan ako na nakikita sa iyo. Yan, may mga kasiyahan na magaganap, maaring parties, or maybe you will enjoy the fruit of your labor, baka yung mga bonuses mo yan, o may mga ginagawa ka, di ba? Ganyan na, basta may mga kasiyahan na makakaramdam ka ng happy feelings or kasiyahan. Ganyan. O baka may mga parties kayo na pupuntahan, o yung mga success na mga ginagawa niyo this time, no? Sa nakikita ko dito. Also, the gift. Yan, may mga gift. Baka gift from the God, gift from the universe, yung mga pinaghirapan mo, di ba? Baka may mga, may mga biglang bubukso na isang blessing sa'yo na dati hinihintay mo lang, ngayon di ba? Yun. Yan. Yun na, maaaring yun magagaling yung kay universe o sa ibang tao sa nakita ko dito. Ingat ka rin kasi sa nakikita ko dito, yung iba sa inyo, hindi ko alam kung paghanga iyon or pambobola. Yun, makaka-receive ka. Maaring kung may mga ginagawa ka, ganyan, baka hangaan ka nila or maaring makakarinig ka ng akala mo bola, ganyan. May pambobola kasi ako nakita. Pambobola, joy, happiness ka na mararamdaman also, yan. Iba sa inyo, ingat kayo when it comes sa pag-inom ng kape. No? Ingat din. Drink lang kahit once, isang beses na kape lang sa isang araw. No? Ano pa ba? May changes kasi sa iyo kung titingnan mo dito. Magkakaroon na, kasi makakaroon ka ng freedom sa sarili mo. Siguruhan dito rin, ito nakating si Stork dito, di ba? Parang handun yung wow, nakalakpas na ako sa hirap ko in the past, di ba? Kasi this a flower ni. Kumbaga nahandun ka na, nakalaya ka na doon. Nagkaroon na ng movement sa'yo. This time, sa tagal mo din ng panahon. You have the 9, 17, 26, and 32 Yan, nagkaroon ng mga movement sa'yo, nagkaroon ng transformation, at nagkaroon na ng pagbabago this time. Yan, new beginning of your life in the happiness. And also, sinasabi rin dito, yung iba siguro sa inyo is, magkakaroon kayo ng marami kayong magiging maraming mga maraming task at maraming priorities kayo na gagawin this time. And also, handito rin kayo sa sitwasyon na maybe may mga pinag-aaralan kayo. Hindi ko alam parang may mga pinag-aaralan kayo, nire-research kayo, ganyan, sa nakikita ko dito. O kaya, baka nga nag-aaral ka or may mga tinuturuan ka, no, sa nakita ko dito. Yung iba rin dito, siguro mahilig lang talaga kayo mag-research. Andun kasi yung pagiging thirst of knowledge din siguro ninyo, no. Kumbaga curious kayo sa mga bagay-bagay, kaya ang hilig nyo rin siguro magbabasa. Iba dito mahilig magbasa, mahilig mag-research. And also iba sa inyo is masikreto. Parang ang tingin tuloy sa inyo ng tao, ay napaka-misteryoso mong tao. Parang ang tingin nila sa iyo is siguro mas pinipili mong mag-isa, no, sa nakikita ko dito. Kaya parang ang tahimik mo lang, misteryoso ka lang, ganyan, sa nakikita ko dito. And syempre, siguro may mga emotions din ako na nakikita dito. May mga mararamdaman ka rin din na emotions. Hindi ko nakikita na bad yung emotions.
siguro may mga dapas ka, kasi titignan mo dito dapas. Also, the moon is enlightenment, no? Siguro maalala mo lang yung dapas, kasi kung titignan mo to, 1, 2, 3 na yan, di ba? Parang maririmanize mo lang siguro yung dapas na nangyayari sa'yo, nangyayari sa'yo. And also, when it comes to the moon din kasi, andin yung enlightenment sa iba't ibang bagay na nangyayari sa buhay mo. Siguro unti-unti ka magkakaroon ng enlightenment this time. Kasi we have na din ang damo. Bakit nagiging emotions kayo? Para sa, in what part kayo nagiging emotion? O dito lang kayo talaga kasi we have the book kasi dito. Parang siguro meron kayong mga pag nagre-research kayo, di ba, makakita kayo ng mga pictures, ganyan. Siguro may mga ini-imagine kayo. Hindi man kayo makakita ng mga picture, ganyan. Parang may mga ini-imagine kasi kayo dito. Imagination, inspiration. Yan. Maaring nai-inspire na kayo sa blessing na nagaganap o happiness na joy na to, no? Sa nakikita ko, maaring nagkakaroon na rin kayo ng ano doon. Ng happiness. Kasi doon sa transformation, na-inspire kayo siguro. Tsaka mas magiging ano daw kayo, trust to your intuition kasi mas more kayong may enlighten when it comes to your gut instinct and intuition. Yan, may mga enlightenment na sa'yo. Enlightenment, new beginning, and yan, may mga success, yan, may mga mangyayaring you will enjoy na yung mga fruit of your labor na yan. May mga tao talaga, may tao na pupuri sa'yo at mga tao na pupurihin ka. Anak, ano ko? Parang ano lang ang jumping, ay, basaan na ka, naligo ka, basa ka pa, oh. Ay, wag yan, anak, sugat yan ni mami. Dito ka sa balikat ni mami. Tingnan natin ang energy ni Virgo this week. Anong energy mo this week? Alam mo, ang ganda nung ano mo ngayon. Kasi kung titignan mo to, tamo puro diamond yan, di ba? Alam kung totoo ito, 10 of diamond yan, no? Ibig sabihin, there's a blessing sa'yo. Kasi 10 of diamond. Kumbaga, kung ano yung mga sinasuccess mo ngayon dito, parang it will be stable. Yan, no? So, nakita ko dito. Yes. Magiging stable siya. Also, dito is, this a love din, di ba? It's more inspired ka ngayon sa nangaganap sa iyong success this time. Kasi it's a beginning. Baga, ang tagal din ng paghihintay mo, di ba? Tapos, andito na. Yan. Kaya, very inspired ka dito. No? Basa! Basa! Yan, anak. Tingnan natin ang energy mo. Di ba? We have the 7 of Pentacles. Parang andito ka na sa mamimitas ka na lang. May mga harvest ka na. Tingnan natin ang energy ni Virgo. This week. Anong energy ni Virgo this week? 5 of Cups. Tingnan natin kung nangyari o mangyayari pa lang. Tingin ko may pangyayaring ganyan. Ano ang parating kay Virgo? Ano dapat iwasan ni Virgo? Nako, dali lang ha. This week po Universe. 3 of Cups. Universe, bakit 5 of Cups ang energy niya this week? Ano yan? About what? 6 of Cups. May namimiss ka? Baba na. Kulitaan ako eh. 5 of Cups this week. Bakit? About what? Si 5 of Cups. Ano yan? Ay, bulugan. Ay, hindi na. Tapos na to. Ano po ang ganap na? Oh, the Wheel of Fortune. Oh. Wow, ang ganda ng Wheel of Fortune mo. Tingnan mo. And the Fool, oh. Diba? This week is the cycle of your buhay. Ang laki na pagbabago. Oh.
Diba? Malaki magbabago sa buhay mo. Kung dati is nandito ka sa lungkot, kasi sabi ko sa'yo dito, nandito ka na, diba? Pero nandito kay emotion. Pero sa nakita ko dito, merong sitwasyon sa'yo na may disappointment. Ako na nakikita sa'yo. Yes. May mga magaganap na disappointment pa rin, no? May mga disappointment when it comes to your family, ganyan, when it comes to mga ginagawa mo sa trabaho mo, yan. Hindi naman ganun kalaki. Kasi, ang nakita ko sa dito, we have the wheel of fortune and the fool. Kasi, hindi siya ganun kalaki yung disappointment na to. Kung ano man ito, no, sa nakita ko dito, hindi siya ganun na big deal. Kasi, I know na, you have a knowledge to fix yung situation na to, na sadness or disappointment na to, sa nakikita ko dito. Maaring halimbawa, nagluluto ka, di ba? Halimbawa, nagluluto ka. Asin ang ilalagay mo, asukal ang nailagay mo. O, di ba? Nakaka-disappoint nga yun, di ba? Siyempre, you have a knowledge, paano mo kasi asukal, ano ba yun? Asukal ang nalagay mo, imbis na asin. You have a knowledge, kumbaga, paano mo siya imbis na itapon mo siya, alam mo paano siya resolbahan. Alam mo paano mo siya timplahin. O, yung mga ganun na sitwasyon, oo. Example ko lang yun, Oo, may mga ganun naman daw. May mga, yung iba naman sa inyo is mas pipiliin nyo na mag-isa, no? May mga part kayo na gusto nyo mag-isa muna. Yan. May mga sitwasyon din na kasi it is also the freedom Yan the freedom. Ako nakikita siguro may mga getting together with your family, may mga parties, event, o kaya may mga situation na surprise, ganyan, o may coming home. Yeah, may getting together, either friend or family, O kaya naman, may punta kang wedding. Yan, may mga magkikita kasi. Community man yan or team mo. Isa rin dito with comes sa Five of Cups. Ang nakikita ko dito, example ko lang ang nakikita ko rin dito, maari din na meron kang isang halimbawa, nagtrabaho ka, di ba? Tinabaho mo, halimbawa, nagbenta ako ng yelo. Ang babaw ni ate, no? Halimbawa lang. Baba, nagbenta ako ng yelo, nagbenta ako ng halimbawa, 10 na lang. Kasi mahirap mag-division, ano? Joke. Oh. Halimbawa, expect ko, hindi ko alam kung magkano kasi ang yelo sa Pilipinas Halimbawa, nag-ice candy. Ako, ganyan, ng negosyo ko. Pero expect ko dun sa negosyo ko is, kikita ako sa loob ng isang buwan ng mga, halimbawa lang ng 1,000. Diba? Tapos, nung kinuwenta ko, 800 lang. Ganun. Example ko lang yun. Halimbawa, ganun. No? Pero alam mo sa sarili mo, bakit naging 800 yun? Kasi kinain mo yung dalawa. Di ba? Yung ganun. Ay, kasi kinain ng anak mo yung dalawa. Ay, kasi pala na ganito, nagastos ko pala yung ganito, kaya pala naging ganun. Nakala ko lang. Yung mga ganun. May mga pa rin, may mga disappointment, may mga failure or regret ako na nakikita dito. Pero yung cycle ng buhay mo is magkakaroon ng pagbabago this time. This is the wheel of fortune. Kumbaga, live of faith in a divine timing. Kung ano yung mga nadi-disappointment ka sa sitwasyon mo, sa anak mo man yan, o sa mga ginagawa mo, in a divine timing is you will attract the fortune, the good fortune, and the cycle of the beginning will start, no? Sa nakikita ko ito. Kasi kung titignan ko dito, it's more on success. Siyempre, you need to learn din, kailangan mo lang ding ma-learn, no? Sa nakita ko. And kailangan mo lang din daw na mag-resetting. May mga dapat kang i-reset. No? Kailangan daw ng lakas ng loob. Mag-trust ka sa sarili mo. Trust to your direction. Kumbaga, maging ups and down man yung direction mo na tinatahak sa ngayon. You need to trust more to yourself. Mag-reset ka lang ng mag-reset at patuloy ka lang ng patuloy doon sa daan na yun. Kasi nahandito si Wheel of Fortune. Okay? Hindi mo kailangan mag-focus doon sa mali. Hindi mo kailangan mag-focus sa disappointment. Hindi mo kailangan mag-focus sa nawala o natapo na yun. No, ang kailangan mo is tuloy-tuloy lang ang buhay. No, huwag kang mag-i-stop to learn. Okay? Tingnan natin. The more you learn, the more you ma-achieve mo yung success mo. The more na
papunta ka dun sa taas. Okay? Walang hihinto. Ano yun? Aray ko, nangyayari yun kasi para matuto. Tingnan natin, ang parating sa'yo is the 9 of Wands. Bakit 9 of Wands ang parating kay Virgo? The Emperor. Ano yun? Ano yun? Saan na yun? Saan na yun? Ano ibig sabihin? Ano yun? Pare, ang sakit ng daliri ko. Parang na ganun ko siya ba? Na ganun. Hindi pa naman ako nagpapaputok ng daliri. Hindi ako nagpapaputok ng ganun eh. Nasasaktan ako. May pagkamaarte po ang ate nyo. Pwede mong explain sa akin si Emperor? Oh, we have the 10 of ano, oh. Ganda, oh. Diba? Oh, okay. Okay, nakita ko na ang ano. Okay. Ang parating sa'yo, sorry na, ano yung mic ko? Na pumapasok sa damit ko. Ang parating sa'yo is, there's a communication, ako, na nakikita. Maaaring may mag-share ng problema sa'yo. Sa nakita ko dito. O you share your problem, no? Vice versa tayo. Sa nakita ko dito. Also, parating sa'yo is merong pag-uusapan ka raw. Pag-uusapan ka. May mga tao daw na maaring makasakit o masaktan ka. Or maybe, itong tao na to na nasaktan na to, is nakikita ko na maaring isi-share niya yung problema niya sa'yo. Maaring ito is a person who is in a distance. Maaring nasa kabilang baryo, nasa ibang bansa, or maaring kapatid mo siya. Kapatid mo to. Yan, may kakaroon ng communication. Itong tao na to is siguro may isi-share siya sa yung problema. May pag-uusap ako nakita. Parang hindi siya sa sitwasyon na may nag-judge sa kanya. Ginudge siya ng isang tao dito sa nakikita ko. Parang hindi yung pinagchismisan siya o nasaktan siya dun sa salita o kumaga may nangyari sa kanya. Yan, ang nakita ko dito. Siguro bibigyan mo siya ng advice and support sa nakita ko to. Maybe this is a part of your family sa nakita ko dito. Kasi bigla tong kukonek sa'yo. Bigla lang siyang either magte-text siya sa'yo, bigla siyang kukontak sa'yo. As in, bigla siya kukontak. Because of the, doon sa sitwasyon niya na pain. Si-share niya yung problema niya sa'yo. Yun. Parang hindi siya nagkaroon siya ng deep wound. Mayroon siyang isang sitwasyon na battle na sinuong na gano'n, na parang nasasaktan siya. Bakit gano'n? Parang ibinigay naman niya yung, kumbaga nasaktan siya kasi parang ibinigay niya yung lahat dun sa sitwasyon, pero hindi na, anong Tagalog mo? Adik talaga si ate niyo. Hindi pinalyo? Tama ba ako hindi pinahalagahan o binalyo yung ginawa niya. And then, siguro isi-share niya yung problema niya na yun sa'yo. Yan. Someone sharing a problem sa'yo. Sa nakita ko dito. Kasi parang pinagchismisan siya or ginudge siya, something gano'n. Parang doon din yung maaring itong taon na ito is dinaya siya, nilinglang siya. Ganyan. Parang may nagbasto siguro sa akin. Biglaan lang din ito kakontak sa'yo. Anak, baba ka muna. Baba mo na. Bango na anak ko, ma. Parang din siguro yung, ikaw yung, isa-share niya yung, yung feelings niya na ganun para ma-release niya yung pain na yun. Siyempre, ikaw mag-advise ka, diba? Yan. Gusto lang niyang i-release yung nararamdaman niyang pain sa heart niya. Kaya, isa-share niya sa'yo yung nararamdaman niya sa'yo. Tingnan natin bakit 3 of Cups ang dapat mong iwasan. Bakit po 3 of Cups ang dapat mong iwasan ni Virgo? Teka lang, ayusin na ati upo ko. Bakit po 3 of Cups ang dapat iwasan ni Virgo?
Okay, fine. Ay, mag-ingat pala kayo, no? Kasi may nakikita ako na parang may matutusok. Hindi ko alam kung ikaw. Mag-ingat kayo kasi merong may hiwa, matutusok, baka kutsilyo, may dugo. Ako nakikita. Ingat lang din, no? Ingat sa mga matatalim na bagay, mga may hiwa. Or baka tuhod mo, kamay mo. Ingat ka, basta ganun. May dugo kasi ako nakikita. Bakit 3 of Cups? About? Anong ibig sabihin? I-explain mo nga sa akin. Okay. Sabi dito, iwasan mo daw yung yung situation na when it comes to money, no? Sa nakikita ko dito. Iwasan mo din yung gastos ng gastos at iwasan mo din yung alis ng alis. Okay naman na umalis. Pero iwasan mo, you need to balance lang din yung pera mo. Kailangan dito is balance. Okay lang din na tumulong. Okay lang na maglabas ng pera. Pero you need to balance. No? And also, ang nakikita ko dito is may mapapagod ka raw. Parang baka siguro maraming makipag-usap sa'yo o makipag-communicate sa'yo or may mga lakad ka sa nakita ko dito. May mga activity ka na gagawin. Kailangan mo daw na balansehin iyon, no? Sa nakikita ko. Yung relation mo sa family mo, relation mo sa pera mo, relationship mo sa paligid mo. Kailangan, ano yun? Kailangan daw balanse ang lahat, okay? And valuing. Pag-isipan mo daw maigi. Okay. Yun, ingat lang din. Tsaka ingat ka rin sa pananalita. No? Ingat ka lang din sa pananalita, sa malalapit sa puso mo, sa kaibigan mo, sa karelasyon mo. Ganyan. Ingat lang din. Ingat sa alis-alis, pananalita, also sa pera. Ganyan. Balance. You need to balance talaga. Saka basta pagtulong man yan o ano man yan, ingat. Devil, oh. Tingnan natin when it comes to love. Love is sa lahat, sarili mo, pamilya mo, anak mo, magulang, karelasyon mo. Kamusta si love? Kamusta sa love si Virgo? Ang anak, sandali lang. We have the 3 of Pentacles. Ano po advice nyo kay Virgo? Anak, baba ka doon muna. Doon si Tano. Ayan, bumaba na isa. Malapakas masunurin yung anak mo. Yun na. Advice sa'yo naman. Bakit 3 of Pentacles sa love? Ano yan? Bakit 3 of Pentacles sa love? Ano yan? Paki-explain. Uy. Okay. When it comes to a love, sa nakikita ko dito, siguro iba sa inyo may third party, no? When it comes to a love, ang sabi dito is hindi mo kailangang makipagkumpitensya sa isang tao o sa isang sitwasyon na na dinidiktahan ka. Yun ang sabi. Kasi ang nakikita ko dito, may tao dito nagdidikta. May tao dito na nagkokontrol. Hindi ko alam kung may tao dito na binabastos ka or baka galit siya kaya siya nang babastos. Ganyan. Ay, sabihin ko sa inyo yung We have the Earth and Capricorn, Air and Aquarius, Fire and Sagittarius, and we have the Aquarius, Gemini, Libra, and we have the Fire and Leo.
And also the water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Yun. And sinasabi dito nga, kasi may tao nga dito na na may pagkabastos magsalita o baka galit lang talaga siya. Yan, doon sa dictator. Tsaka wag ka daw maging weak when it comes to a relationship, no? Kumbaga, isipin mo rin yung sarili mo dito. Kailangan dito istapang ng loob. Don't be control. Wag ka magpa-control when it comes to a relationship, no? Kailangan mo rin daw magsalita dito. Wag ka lang masad, syempre, dito. And keep fighting. Wag ka naman makipagbunuan. Kumbaga, keep fighting lang din sa hamon ng buhay dito. Wag kang papakontrol, no? Wag kang matakot sa in this relationship sa nakita ko. Kasi nakikita ko dito is, when it comes itong relationship na ito, parang hindi siya ganun katatag. Alam mo yun, hindi siya matatag eh. Hindi. So, tingin ko, nga to eh. Na-control ka nitong tao na to sa nakita ko dito. Sana hindi walang nangyaring karahasan dito, no? Sana walang nangyaring karahasan. Pero sa nakita ko sa inyo, malakas naman yung loob nyo. Kasi kung sino man itong karelasyon nyo, siguro minsan pag nagsasalita siya, wala sa katwiran o out of the world, no? Sa nakita ko sa kanya. Pero you still collaborate sa kanya, sa nakita ko ito. Iba sa inyo, baka magkasama pa kayo nito, pero maaring itong tao na to is, yun nga, sasabihin niya lang yung gusto niya sabihin, ganyan. Sa nakikita ko dito. No? Explain niyo nga sa akin tong relasyon na to. Medyo magulang relasyon nitong dalawang to eh. Pati ako naguluhan eh. Oo nga. Diba? Medyo magulo nga. Parang handito yung isang tao dito na sabi niya dito, bakit ganun? Sabi niya, I give my effort. I give my hard work. Bakit parang hindi ko na raramdaman yung achievement na yun when it comes dito sa relationship na yun. Yun, ang nakikita ko dito. Parang handun yung, kung nagkahiwalay kayo nito, handun siguro na re-remanizing mo yung tao na to. Diba? Kung magkahiwalay na kayo, handun yung sinasabi, bakit parang binigay ko yung effort ko, yung hard work ko? Bakit parang may mali? Bakit ako yung nasasaktan? Sabi mong ganun. Bakit ako yung nakontrol? Bakit kailangan, yung parang dumating ka kasi sa sitwasyon mo na parang hindi mo alam kung totoo siya sa'yo o hindi. Ikaw din, hindi dumating na kayo sa part kung totoo ka pa ba sa kanya o hindi. Nandun na yun sa sitwasyon kasi nagkaroon sa inyo ng mga disappointment dito eh. No? Nagkahiwalay man kayo o hindi. May mga disappointment, may mga regret ako na nakikita dito sa inyong dalawa. May mga wound ako nakikita dito sa inyong dalawa. Kaya handun yung sitwasyon na parang nai-stuck ka kasi ang daming dissatisfaction. Parang ang daming tumatakbo na katanungan sa'yo dito sa relasyon na to. Bakit ganun? Bakit ganyan? Gumagano. Parang ganun na yung nangyari sa inyong dalawa, no? Ano ba talaga kaming dalawa? Kami ba yung magkasama sa trabaho lang o magkasama lang kami o border ko lang siya? Parang ganun. Mahal ba ako nito? Parang dumadating ka siguro sa part na yun, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Nandun din yung sitwasyon. Siguro hindi niya nare-recognize yung ginagawa mong effort and hard work sa kanya rin. Kaya rin siguro nandun din talaga yung situation na to na nagkakaroon ng wound, no? Dito sa relationship. I'm sad. No? Kaya sa nakita ko dito, kung nagkahiwalay man kayo or hindi man kayo gano'n nag-uusap, may mga tension na hindi pa nagtatapos sa inyong dalawa. No? Kasi nandito kayo sa sitwasyon na in this relationship, parang competition. Parang competition yung kayong dalawa. O either may third party, nandun sa nagkakaroon ng competition, or wala man, parang dalawa kayo nakipagkompetensya kayo, naglalaban kayo sa isang sitwasyon, ganyan. Tingnan natin, ang advice sa'yo is the moon. Bakit the moon ang advice mo kay Universe Virgo? Please show me, bakit po the moon?
The Justice. Thank you. Pwedeng isa pa po. Thank you. Oh, the 10. We have the 3 of Cups. Okay. Okay. Ang advice niya sa'yo is huwag ka daw masyadong maging emotional, no? Huwag ka masyadong mag-isip-isip every night. If ever na meron kang iniisip, make a new horizon. Huwag mo iisipin na ano, na may mga tao na binabackstab ka or, well, wala ka naman din pakialaman, di ba? Well, wag ka lang din maging masyado emotional. Kailangan mo lang magkaroon ngayon ng clarity, no? And focus sa ninanais mo this time. Follow your heart, no? It's time na magkaroon ng clarity or decision making to follow your heart. Don't be emotion and make a new horizon this time, no? Kailangan mo din minsan lumabas-labas ka rin together with come to your family, kapatid, kaibigan, ganyan. Try to collaborate and enjoy life. Sinasabi lang dito, enjoy mo lang yung life. Huwag kang masyadong seryoso, ganyan. Kung may mga mali mang nangyari, itama yun, ganyan. Kailangan dito ng decision making na rin. Kailangan mo na ngayon na balansehin yung sitwasyon mo, no? Dito. Mag-new beginning ka na, new horizon ka na sa buhay mo this time. Ingat lang din, no? Kasi baka iba sa inyo is may manakit ang likod. Yan. Kailangan mo din mag-move forward sa mga, ituloy mo lang na mag-move forward. Kasi we have the Wheel of Fortune, diba? Ituloy mo lang yung pagkakaroon mo ng growth this time, no? Kasi ang dami yung cycle mo nag-uumpisa na. Huwag mo hayaan na magkaroon pa uli ng sagabal dito, no? Kasi it's more on victory and success ang nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, kung may mga maliman, ganyan. Huwag ka maging palaisip. Tsaka magtutulog ka rin if ever. Baka minsan nagkukulang kayo sa tulog or kailangan nyo talaga ng tulog. O huwag ka lang mag-isip, no? Huwag mong isipin yung mga bagay na nakasakit sa'yo o mga sitwasyon na sino ba yung nagsisinungaling ba siya, ba't hindi siya risasalita, mga ganun. Wag, yung pag-iisip, iwasan mo na lang yun, ang sinasabi dito. Arigatou namaste, God bless.